minsan, nagpapalit ang kanyang boses pag gaya sa mga tauhan na ginagamit na pinapasa. Hindi mo ako matatalo! Pagong! Mapagpagtilis ako. Ikaw ay mabagal. Talaga anak, ang galing naman ng guro mo. Opo, minsan naglalaro po din kami sa klase niya. Minsan, tinuturuan po kami ng bagong kanta o sayaw. Mga bata, ito ay isang kanta tungkol kay Leron at ang kanyang sinisinta na si Nene. Leron, Leron, sinta, buko ng papaya. Siguro hindi na uubusan ng ipapabasa sa inang guro niyo. Opo, kaya po, paborito siya ng lahat. Kahit lang po. Ngunit kami po ang pagkatinig. Okay. Magandang araw sa inyong lahat. Kami ay ang Pangkat sa Dagat. Ang pamagat ng aming kwento ay ang tindahan ni Aling Sel. At ang aming sasadula ay ang mahaling ulo. Ngunit hindi lamang tulihan ng iba't ibang bagay ang tindahan ni Aling Sel. Dito rin matatatuan ang ilan sa mga nanay. Ano po ba rin? Kamusta na kayo? Anong bibili niyo? Aling Selly! Yung special mong ice candy nga! Yung ube ha! Ako rin, Aling Selly! Yung malaki ha! Mainit na yan! Parang ulo ng mister mo! Uy, narinig niyo ba yung balitan tungkol kay Alice? Naku! Yung anak! Sabi niya, ikaw tumira sa kanto sa kanto. Ay, grabe! Buntis na sabi ng kumari ko sa kabilang kanto. Yung ilan naman, dito nagpapalipas ng oras ang ilan sa mga tatay. Nagdididig ang kanilang kalakahan kahit sa malayo. Ay, naku, Yusan, kung ano na naman ang sasabihin mo. Tama na. At lalo pang lumulo. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig sa aming maikling kwento. Magandang umaga sa lahat. Kami ang Pangkat Tiwala. Ako si Kenneth. Ako naman si Jillian. Ang kwento na aming gaganapin ay ang halaman ng araw ng buwan. Kaya magpahinga at pagsaya sa pagtalamsan. Noong panahon, masayang nakatira sa lupa ang mag-asawang sina Tubig at Araw. May isa silang matalik na kaibigan na si Tubig. Sa palagi nilang binibisita. Ngunit, isang araw, napansin ni Araw na hindi sila kailanman binibisita ni Tubig at nagtataka siya kung bakit. Kaya, tinanong niya ang kanyang minamahal na asawa na si Buwan. Mahal ko, napansin mo ba na ang ating matalik na kaibigan na si Tubig ay hindi bumibisita sa ating mitintahan? Oo nga, tama ka. Hindi ako makaisip kung bakit hindi siya bumibisita sa ating tahanan. Dahil hindi naman ito pangit at malinis naman ito. Marco, pwede ka ba pumunta sa bahay ni Tubig at tanungin mo siya para matapos na ang pag-iisip natin tungkol dito? Sige mahal, bibisitahin ko si Tubig mamaya at tatanungin ko siya kung bakit ayaw niya bumisita sa ating mitintahan. Si Araw, tatahanan ni Tubig, agad na niyang tinanong si Tubig. Aking matalik na kaibigan Tubig, pag hindi ka dumadayo sa aming mitintahan. Pagmahal mo ako. Siyempre lahat, pagmahal mo ako. Masyado kasi maliit ang bahay. Hindi ka hindi kami kasya. At ako, maraming kasama. Bakit hindi mo ito sinabi sa aming dalawa ni Juan para makaisip kami ng solusyon para sa suliranin ito? Pasensya ka na araw. Ayaw ko magdulot ng problema. Pero pag may naisip kayong paraan ng buwan,
buwan, magiging masaya ako at dadala sa inyo. Tapusan. Narinig mo na ba ang Higantes Festival? Isa itong pagdiriwang na sinimulan na bayad ng Amon bilang pasasalamat sa kanilang patron na si San Clemente, kung saan ginagana ang parada ng mga higante tuwing linggo bago ang kapistahan sa Nobyembre 23. Ang mga higante ay malalaking figura yari sa papier-mache. Bawat isa'y nakasuot ng makulay na kasuotan na sumasagisag sa sining at malikhaing kakayahan ng bayan. Nagsisimula ang kwento sa pamilyang Encena na nakatira sa Amon. Mula sa kanilang pagkahan, napansin ng ama, si Mel, ang kamahiganting dahang-dahang papalapit sa kalsada at tinawag ang kanyang anak at asawa upang makita ang mga higante. Rhea, Janine, ayan na sila! Ayan ang mga higante! Sigaw ni Mel. Lumalapit si Bea. Tila siya ay namangha sa mga higante. At sinabi niya, parang mas bugulay sila ngayon kaysa nung nagkarang Sinabi ni Bea habang nakangiti. Tumakbo siya sa mag-asawa, mukhang masigla. At siya ay may tinanong kay Mel. Papa, walang lalaki nila. Kasi anak, ang higante ay simbolo ng pagkakaisa at kasiyahan sa ating bayan. Tuwing kapastihan, ang mga higante ay nagbibigay buhay sa ating pagdiriwang. Paliwanag ng ama. Magkakatabi silang tumayo sa gilid ng kalsada. Pinagmamasdan ang higante na marahang sumasayaw at kumakaway. Habang sa paligid ay umaalingaw-ngaw ang tugtugan at hiyawan ng mga tao. Unti-unting lumalapit ang mga makukulay na anyo sa kanilang kinatatayuan.